Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Si General Kai ay nagsalita at sinabi, "Tama si Haring Benj. Sa pagsalakay namin sa lahi ng mga elf, wala ang kanilang hari sa loob ng kanyang kaharian. At ang ibang mga kasundaluhan nila ay wala rin doon. Bago kami makapasok sa imperyo ng lahi ng mga elf, ang mga kasundaluhan nila ay labis na nagbabante sa labas at loob ng kanilang imperyo. Kaya gumawa kami ng isang paraan para malaman namin kung ano ang lagay sa loob ng imperyo. At kung gaano kadami ang mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ay amin maingat na pinagpapaslang. At ang mga baluti na kanilang suot-suot ay aming ginamit para ako ay magpanggap na isa sa kanilang lahi. At upang ako ay makapasok at mabuksan ang malaking gate ng kanilang imperyo. Sa nangyaring iyon, tuluyan na akong nakapasok sa kanilang imperyo na hindi nila namamalayan na ako ay hindi nila kalahi. At sa aking pagmamasid sa loob ng kanilang imperyo, may mga kasundaluhan ako nakausap at ang isa sa mga kasundaluhan nila ay nagbanggit sa akin na ang kanilang hari ay wala sa kaharian niya. Dahil ang kanilang hari ay abala sa mga gawain. At dahil dun, nasabi din sa akin ang mga dahilan kung bakit abala ang kanilang hari. Sapagkat ang lahi ng mga elf ay may kinahaharap na sakuna sa mga nagdaan pa na araw. Ang lahi ng mga elf at ang lahi ng mga demonyo ay nagkaroon ng hidwaan sa isa't isa. Kaya ngayon ang hari ng mga elf na si Haring Ken ay hinati-hati ang kanyang mga kasundaluhan na magbantay sa iba't ibang lugar na kanilang nasasakupan. At ang nakapagbigay abala pa sa lahi ng mga elf, ang pagkawala ng kanilang prinsesa na anak ni Haring Ken. Ang nag-iisang anak ni Haring Ken ay nawala at hindi pa rin ito nakakabalik sa kanilang kaharian. Hanggang ngayon, kaya si Haring Ken ay may mga tinalaga na mga general na may mga kasakasamang kasundaluhan na hanapin sa bawat sulok ng mundo ang kanyang anak na nawawala. Tuldok, at napag-alaman ko din, na ang sumalakay ng palihim kila Haring Benj, Sec. Master Dax, at Sec Master Chester at sa iba nating mga kalahi habang sila ay nagsesenay. Ang pangkat na iyon na nagmula sa lahi ng mga elf ay ang isa sa mga pangkat na inatasan ni Haring Ken na maghanap sa kanyang anak na nawawala. Nang malaman ko iyon, may bigla pumasok sa aking isipan. At nung sinabi din ng babaeng elf na iyan, si General Kai ay tinuro ang figure ni Yui na wala pa rin malay sa mga oras na ito na hawak-hawak ng isa sa mga kasundaluhan. At si General Kai ay nagpatuloy sa pagsisalita at sinabi, "Ang babaeng elf na iyan ang nagpatunay na totoo nga ang sinabi sa akin ng isa sa mga kasundaluhan na aking nakausap bago namin tuluyan pasukin ang kanilang imperyo." At sinabi din ng babae na iyan na si Haring Ken na kanilang hari ay kasakasama ang ibang mga kasundaluhan niya. At si General Kai ay tumingin kay Pinunong Benj at sinabi, "Paumanhin Haring Benj, may nais sana ako sabihin sa iyo. Dahil sa aking mga nalaman at ating nalaman sa babaeng elf na iyan. Baka nga walang kinalaman ang kanilang hari sa pagsalakay sa atin ng kanyang mga kasundaluhan. Dahil bakit tayo aatakihin ng mga kasundaluhan ng lahing elf sa kanyang pag-uutos? Kung may kinahaharap itong sakuna at problema, na ang lahi ng mga demonyo ay kanilang pinaghahandaan. Imbes na maghanap ng ibang nilalang na makakatulong sa kanila na malabanan ang lakas ng lahing demon, ay sumalakay pa sila sa ibang nilalang na tulad natin. At sa tingin ko hindi gagawin ng kanilang hari iyon, na mag-utos na tayo ay salakahin.
Sapagkat mas lalo madadagdagan ang magiging kaaway ng kanilang lahi. Na alam naman natin ang lahi ng mga demonyo ay sobrang lakas at walang ibang nilalang ang makakapantay sa lakas na tinataglay ng mga demonyo at ng kanilang hari. At isa pa ang prinsesa ng lahing elf ay kanilang pinaghahanap. Baka ang general na namuno lang sa mga kasundaluhan ng lahing elf ang nagdesisyon na tayo ay salakahin. Dahil baka naisip nito na hawak-hawak natin ang kanilang prinsesa. Paumanhin Pinunong Benj. Ngunit baka wala talagang kinalaman si Haring Ken sa nangyari paglusob ng kanyang mga kasundaluhan sa ating lahi. Sabi ni General Kai. Nang marinig ito ng lahat, sila ay napatingin ng husto sa figure ni Yui at ganon na din kay General Kai. At si Chester ay biglang napaisip at ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. May punto si General Kai. At tama siya. Kung ang lahi ng mga elf at ang lahi ng mga demonyo ay nagkaroon ng hidwaan at ang lahi ng mga demonyo ay banta sa buhay ng lahi ng mga elf. Ang dapat gawin ng kanilang hari ay humanap ng pwede nilang maging kasangga o maging kapanalig upang magkaroon sila ng suporta sa ibang nilalang na mayroon sa mundo na ito. Kung sila ay salakahin ng lahi ng mga demonyo. Hindi para umatake sa ibang lahi na tulad sa lahi ng mga barbarian. Mukhang nagkamali kami ng ginawa sa lahi ng mga elf. Makakapagpatunay lang talaga nito ang babaeng elf na iyan na dala-dala namin ngayon dito sa lahi ng barbarian. Sabi ni Chester sa kanyang sarili habang nakatingin sa figure ni Yui nang walang malay. At nang marinig ni Pinunong Benj ang sinabi ni General Kai, ito ay biglang sumimangot at sinabi, ngunit kahit ganon General Kai, hindi tayo pwedeng basta-basta maniwala, na ang lahi ng mga elf ay abala dahil sa paghahanap ng kanilang prinsesa. At walang kaalam-alam si Haring Ken sa ginawa ng kanyang mga kasundaluhan at ng isa sa kanyang general. At nangyari na ang nangyari. Ang kanilang kaharian ay atin ang nawasak at ang libo-libo nilang mga kasundaluhan ay atin ang napaslang. At ngayon ang babaeng elf na ito na ating dinala sa ating imperyo. Kailangan na lang natin paghandaan ang pagdating ng mga elf sa ating imperyo. Sa mga nangyari baka sa mga oras na ito ay nakarating na at nalaman ni Ken ang nangyari sa kanyang kaharian at sa kanyang mga kalahi na mga kasundaluhan. At sa oras na dumating at lumusab ang lahi ng mga elf sa ating imperyo. Oras na iyon para tuluyan na natin wakasan ang buhay ng kanilang hari at ang lahi ng mga elf ay tuluyan na natin mabura sa mundo na ito. Sabi ni Pinunong Benj sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat ng mga mamamayan, sila ay lubos na nangamba para sa kanilang kaligtasan. At ang mga ito ay nagbubulungan. Naririnig ni Pinunong Benj ang mga bulungan ng mga mamamayan niya, at si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi. Huwag kayong mag-alala, walang mangyayari masama sa inyong lahat. Hindi masisira ang ating imperyo at kaharian tulad ng ginawa namin sa kaharian ng lahing elf. Kapag sila ay lumusab sa atin. Dahil ang ating lahing barbarian ay mas malakas sa lahi ng mga elf. At ngayon kasakasama pa natin ang aking dalawang kaibigan na sila Brother Dax at Brother Chester. Kaya nakakasiguro ako na ang lahi ng mga elf ay tuluyan na natin mawawasak. Sa oras na dumating sila sa ating imperyo. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala. At si Pinunong Benj ay tumingin kila Dax at Chester at sinabi. Tama ba Brother Dax at Brother Chester? Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Dax ay nagsalita at sinabi, tama si Brother Benj. Hindi namin hahayaan na may masaktan sa inyo dahil sa paglusob ng lahi ng mga elf. Itataya ko ang aking buhay para sa inyong lahat, sabi ni Dax sa pagmamalaki na tono. At si Chester sa mga oras na ito ay walang imak. Ngunit ito ay ngumiti lamang. Pero si Chester ay nag-aalangan na nalabanan ang lahi ng mga elf. Dahil ang tulad ni Chester ay isang tuwid na cultivator. Na kapag wala naman ginagawang masama ang isang nilalang para sa kanya ay hindi ito banta. At dahil sa nangyari naisip ni Chester sila ang nagkamali na pagpaslang at pagsira sa kaharian ng lahi ng mga elf. At dinala pa nila ang babaeng elf na si Yui sa imperyo ng lahi ng mga barbarian. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi, ngayon, kailangan na natin mapaghandaan ang mga mangyayari sa mga magdadaan na oras o araw. Kaya kayong lahat, maghanda kayo at wag na muna lumabas-labas sa inyong mga tahanan. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Hanggang ang lahi ng mga elf ay hindi pa namin tuluyan na bubure sa mundong ito. At sa ngayon,
Ang bangkay ni General Miles ay ating ihahatid ng sama-sama sa libingan ng ating magigiting na lahi. General Kai at General Brian. Mag-utos kayo na linisin ang katawan ni General Miles at bihisan ito ng maayos at ang kanyang ulo ay ibalik sa kanyang katawan bago natin siya ihatid ngayon sa kanyang paglalagyan. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila General Brian at General Kai. Si General Brian ay tumingin sa dalawa sa mga kasundaluhan at ito ay nagsalita at sinabi. Narinig niyo ang sinabi ni Haring Benj. Dalan niyo na ang katawan ni General Miles at ito inyong linisin at bihisan ng ayos. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!